ano actually ginagawa sa CERN? So parang the way they write it na parang medyo flowery is, nire-recreate namin yung condition ng Big Bang, parang so essentially parang nagluluto ng bagong universe. Parang anong ginagawa nyo? Nagluluto kami ng universe kasi di ba? Parang yung ginagawa nyo conditions at the creation parang ganun. Support us by hitting the thumbs up button and subscribe to our YouTube channel. Hi, ito si Reggie. Philip. Kami ang Liknain Podcast at kami ngayon ay nagbabalik at kasama namin ay isang eksperto sa high energy physics phenomenology. So una sa lahat, natutunan natin sa biology na ang buhay galing sa mga proteins. Sa chemistry, mga chemical processes ay pinangungunahan ng mga electrons. At sa physics naman, ang gusto nating tanong ay anong bumubuo sa mga electrons, protons at molecules na gumagabay pa sa mga prosesong ito. At ito ang goal ng high energy physics na maintindihan natin itong mga pinaka-fundamental na interaction sa mundo natin. At sa episode ay matututunan natin kung paano gamitin ang mga colliders upang mapag-aralan ng mga properties nitong mga high energy particles natin. So, introduce natin si Dr. Marvin Flores na isang professor sa National Institute of Physics. Hi Marvin. Hi guys, magandang hapon or magandang gabi. Depende sa time zone. Ako si Marvin Flores. Naka-base ako ngayon sa National Institute of Physics sa UP Diliman. Magkapilido lang kami ni Marvin pero hindi kami magkakilala. Wait, dalawa Dr. Flores na kasama pala. Dalawa Flores pala. Ano na lang, Professor Flores, Dr. Flores, na ma-distinguish muna na. Nakakangat pa sa career din sa Marvin. Professor Flores. So, maiging simula kasi kwento mo muna kung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon na broad, pati kung paano ka napunta sa stage na to ng career. Okay, sige. So ngayon, particle physics yung ginagawa ko. So right now, yung Philippines, yung institute natin, party siya nung tinatawag na Atlas Collaboration. So isa yan sa pinakamalaking grupo ng scientists within CERN. Yung CERN naman is para siyang research facility sa Geneva, Switzerland. So for the longest time, gusto kasi natin magkaroon ng parang connection talaga with CERN. Kasi sila yung meron sila nung machine na nag-aaral ng pinakamaliit na bagay sa universe, and gusto natin maging parte, not just yung nagpapadala ng students and so on, but gusto talaga natin maging part ng research proper nila. So yung background ko actually nung PhD ako, under ako kay Sir Eric. So nag-aaral ako ng quantum entanglement. But then yung sabi talaga sa NIP, mas mainam pag gusto mong pag bumalik ka sa NIP, gumawa ka ng parang research na hindi ginagawa sa NIP. So isa sa mga open doon nung time na yon is nuclear tsaka particle physics. So sabay actually kami noon ni Dr. Sombilio. So ako siya siya, so ako particle physics, siya nuclear physics. So medyo mahirap na konti kasi may shift talaga doon sa expertise, but sobrang supportive naman yung naging supervisor ko doon sa postdoc. So currently dalawa yung ginagawa ko. So may mga research kami na, kasi yung particle physics, pwede mo siyang gawin na tinitingnan mo yung mga data na nakukuha mo from CERN sa Large Hadron Collider, pero pwede kang din naman gumawa ng particle physics na kahit hindi ka associated with CERN. Hindi naman required na hindi ka kasali sa CERN, hindi ka pwedeng mag-particle physics. Hindi naman ganoon. So may mga student tapos, so yun yung tinatawag na, so may mga research na ginagawa within Atlas. Tapos meron din yung tinatawag natin na phenomenology, kung saan pwede ka kasi mag-simulate. Pwede mong simulate yung mga nakikita mo sa Large Hadron Collider. So yun yung pinag-aaralan. So very broadly, meron tayo, so yung goal talaga namin is meron tayong tinatawag na standard model. Yung parang explanation ng mga forces na alam natin, force except gravity, tsaka yung pinaka-tiniest constituents ng lahat ng bagay. So meron tayong listahan kung anong mga
ano yung mga bumubuo sa lahat ng bagay. So yung mas maliit pa sa proton, mga ganon, mga quarks, tsaka yung mga leptons, tsaka yung mga forces na nag-interact between them. Tapos, ang problema is that merong kakulangan yung standard model. So marami pa siyang hindi na explain. So for example, things like dark matter, hindi niya explain. Hindi party sa theory niya yung gravity. Like meron siyang mga methods to explain yung ibang tatlong other forces, electromagnetism, strong and weak. Pero pag ginamit mo yung methods nila sa gravity, hindi siya nag-work. Tapos may mga iba pang open problems like akala ng standard model na walang mass. For example, yung mga neutrino, meron pala. So, sobrang dami niyang kukulangan. So, yung main purpose talaga is, ano pa yung pwede mong idagdag or ano pa yung mga missing ingredients ng standard model. So, gagawa ka ngayon ng mga theory, mga mathematical framework in order to attempt to explain. Like, itong theory ko, kaya kong explain yung dark matter and so on. Pero may mga predictions din siya na gagawin na kaya mong i-verify sa Large Hadron Collider. So, ito yung theory ko. Pag tinignan ko siya sa collider, pag nagbangga yung dalawang proton, pag tama yung teorya ko, ganito dapat yung makikita ko sa collider. So ngayon ko kumpara mo yung data sa yung teorya mo, then pag may differences, baka mali yung theory niya or may different kang konti. Ganon. So ganon yung parang general idea niya. May curiosity pala ako. Kasi ako iniisip ko yung standard model bilang gaya ng periodic table sa chemistry. Accurate ba na isipin ko ng ganun yun? Anong tingin mo dun? Yes. So pwede naman kasi in fact nung una siyang ginawa yung periodic table, akala din kasi ng mga tao na yun na yung parang final constituent. So it actually boils down on parang binabarya mo yung yung mga bagay-bagay. So parang nagpapabarya. Yun yung usual na yung parang tawag ito, comparison. Meron kang 20, di ba? Gusto siyang pag i-breakdown ko yung 20, ano yung pwedeng mangyari? Hindi siya 2 piso. Pag i-breakdown mo pa siya, may siyang 4 na 5 piso, di ba? And so on. 20 pieces na 1 peso. And then yung pwede mong palaging tanongin, pag biniyak ko pa siya ng biniyak, anong mangyayari? So, sa monetary system ng Pilipinas, hihinto tayo sa yung 1 centavo, di ba? Yun yung parang, siyempre, biniyak ko. Yun yung pinakamaliit. Tapos ano yun? So yung 20 mo kaya mong biyakin na 2,000 pieces, right? Na 1 centavo, parang ganun. Yun yung ultimate. So 'di ba? So lumang katanungan 'yan, 'di ba? Like mga panahon pa ni Democritus. Pag ikiwa mo yung mga bagay-bagay, ano yung like hanggang saan yung kakantungan mo. So parang yung periodic table, yun yung during that time, akala nila yun na yung pinakamaliit. And then na-realize natin kaya mo pa pala siyang biyakin. And so nakita mo na sa loob ng mga molecules meron pa mga atoms. So akala natin yung atom yun na yung basic unit. In fact, kaya natin siya binigyan ng word na atom, di ba? Kasi atomos yung Greek word na parang indivisible yun. Indivisible. But then in the end, pag tinignan mo yung mga nucleus, may laman pa pala siya na proton tsaka neutron. Akala natin yun na yung pinakamaliit. But then kaya mo pa palang bilakin yung proton at neutron. So yung pag pinag-aaralan ko yung particle physics is, so yung tanong is, okay, yung pinakamaliit, kaya pa ba natin yung biyakin? And if biyak natin, kaya pa ba natin? So parang never ending pagbabarya ng mga fundamental constituents of matter, para siyang gano'n. Right. So sa ngayon ba, ano yung pinakamaliit sa ngayon? So ngayon, pinakamaliit. So again, hindi to definitive, but sa ngayon, kung ano lang yung yung parang kaya natin i-probe na pinakamaliit, yung most powerful na parang microscope na meron tayo, nakikita natin na fundamentally lahat ng bagay are made up of yung tinatawag na quarks tsaka leptons. So yung mga quarks, sila yung nagko-compose ng mga proton tsaka neutron na nagko-compose ng mga atom, right? And then around, di ba yung atom, may, like say hydrogen, may proton sa gitna. So yung proton nabibiyak pa yun into quarks. Pero yung, di ba, may umiikot siya na electrons. Yung electron, it turns out, again, currently, kasi 100 years from now, gagawin sila, sa panahon nila, Dr. Flores, akala nila, yun yung pinamaliit. Pero, di ba, may machine pala na kaya pa yung pinamaliit. So, wala kang yung machine na yun. As of now, yung pinaka-powerful microscope na meron tayo, parang hindi natin nakikita na may constituent pa yung electron. So, yun yung tinatawag, in general, yung tawag sa kanila yung mga lepton, tapos yung maliliit na mga bagay sa loob ng proton, yung mga quarks. So, quarks and leptons, yung parang pinakamaliit. So, may additional pala ako na tanong tungkol dyan. So, nalalaman
natin ang mga ganyang bagay na yan yung pinakamaliliit dahil pinagbabangga natin sila sa collider, di ba? Mhm. So ano yung ginagamit din sa collider? Ano yung mga pinagbabangga natin? So sa collider depende kasi sa ano yan, sa collider. So may mga mas maganda sana if yung kaya nating ibangga. So may mga collider na tinatawag na lepton collider. So yun nagpapangga yun ng, so pwede mo kasi ibangga yung dalawang electron, di ba? Kasi yung akala natin na yung electron hindi na bibiyak. Tapos pwede mong tanungin, di ba? Na hindi tayo sure ano pa yung laman ng electron. Pwede mo siya ibato. Pag makakuha ka ng bato, right? Para siya sobrang caveman yan na method eh. Pag makakuha ka ng bato, tinanong ka, ano yung loob ng bato? Kasi gagawin mo, ipagbabanggaan mo sila. Right? So essentially, yan lang talaga yung idea, napaka-caveman. But yung binabangga mo sobrang rare. So ideally, gusto mong ibangga yung pinakamaliliit na mga bagay, yung electron. Kasi yung electron sa electron kasi nagre-repel kasi sila, di ba? Kasi puro sila charge positive. So nagre-repel sila. So usually yung binabangga, E+, yung electron saka yung kanyang, yung tinatawag na antimatter or anti-particle partner niya, which is yung positron. Yun okay ibangga kasi maglalapit sila towards each other, di ba? And since fundamental sila, yung pagbangga nila, sobrang linis nung final product kasi we think na sila lang yung pinakamaliit. Ang problema lang doon sa electron saka sa positron kasi sila, 'di ba kapag meron kang charge tapos kasi i-accelerate mo 'yun, 'di ba, para magbangga. Papabilisin mo sila. Pag pinabilis mo kasi electron saka positron, nagra-radiate sila ng photon, so nagra-radiate sila ng energy. In other words, nag-access sila ng energy. So yung gusto mong gawin is pabilisin mo lang sila tapos i-maintain mo lang yung bilis na 'yon. Kasi pag nagbabago yung speed, kapag may acceleration, nagbabago yung speed, doon siya nag-aaksaya ng kuryente. So that's why yung mga electron saka positron, binabangga mo sila in a straight line. Yun yung tinatawag na linear collider. Okay, kasi kapag maliit yung bagay, kapag mas maliit siya, nagra-radiate siya ng energy. Pero yung maganda is, so yung E plus E minus, pwede mo actually siya ilagay, kasi yung parit kasi pag linear collider lang, pag daan nilang ganon, wala na, di ba? Pag nag-miss silang dalawa, ulit ka kasi wala na isa, linear lang. So yung iba inisip na pabilog, di ba? So pag nilagyan mo ng E plus E minus, pag nag-miss sila, okay lang, iikot pa naman ulit. Yung problema kasi ng pabilog, since nakakurbada siya, nagbabago palagi yung direction niya. Ibig sabihin, meron siya palaging acceleration, so nagsasayang siya palagi ng energy. So para mapalaki yung energy ng E plus at E minus, nag-i-inject ka palagi ng energy, so medyo aksaya siya. So yun yung rason kung bakit hindi ganun kataas yung energy na naaabot ng E plus E minus sa circular collider. So paano natin i-solve yun? Alam natin sa electromagnetism, meron tayong result na kapag yung particle na charge, pag malaki yung mass niya, yung nag-radiate siya mas maliit yung niradiate niya na energy pag malaki yung mass niya. Okay? Yung proton sobrang laki nun, di ba? So kahit na yung proton nag-accelerate, nagbabago ng direksyon, sobrang laki naman niya, hindi siya masyadong nawawala ng energy. So sobrang taas ng energy na naaabot niya kapag nagbanggaas ng dalawa. Pero yung disadvantage niya naman ay yung proton kasi alam natin na hindi siya fundamental. So pag nagbanggaan sila ngayon, sobrang dumi ng resulta, right? So mas mahirap siya i-analyze kasi medyo madumi yung resulta. So pwede niyo itanong, pero bakit like hindi natin ihiwalay yung sa loob ng proton, di ba? Kasi yun yung pagbanggaan natin. As of now, alam natin yung tinatawag na quantum chromodynamics. Hindi mo kayang i-separate yung laman ng protons individually. Hindi mo siya, never natin again, malay natin baka ma-separate natin sa individual. But as of now, walang experiment na kaya iwalay yung laman ng proton. So we are stuck with proton talaga yung babangga pag gusto natin ng lakas na energy. Okay. May advantage din naman kasi stable yung proton, di ba? Yes, stable. So in fact, may mga tao na kasi gusto nila na gusto namin na medyo mabigat para maabot yung high energy. Pero gusto din namin na siya fundamental para hindi masyadong madumi. So yung middle ground actually sa US ngayon, marami nagpo-propose ng yung tinatawag na muon collider. So yung muon, siya yung parang
para siyang electron, fundamental siya, pero siya yung mas mabigat na, pwede na rin sabihin na kapatid ni electron, di ba? Mas mabigat na counterpart. So, yung advantage niya is mas mabigat siya, ibig sabihin, hindi siya gaano nagsasayang ng energy, but since fundamental siya, pagbangga niya ngayon, hindi siya masyadong madumi. Kaso pero yung disadvantage niya ngayon, hindi kasi stable yung muon. So parang dapat mapabangga mo silang dalawa bago pa lang siya mag-decay. So may mga nagpo-propose actually ng ganon. So yung parang yun yung middle ground pag gusto mo, yun yung mga muon collider. So maikli lang lifetime ng muon. Punta tayo sa research. So Marvin, baka mabigyan mo kami ng overview ng iyong mga recent na research sa high energy physics phenomenology na ginagawa sa grupo mo sa NIP. Pati kung may highlights ka na pwede ibahagi sa amin, interesado kami. Sige. So isa sa mga ginagawa, so like I said, naghahanap kami ng naghahanap kami na mga bagong pangdagdag dun sa standard model. So may mga existing na theory na tinatawag na extra dimensions. So essentially, yung ginagawa nila is 'di ba, meron tayong 3 dimension in space, 'di ba? 4 pag sinali mo yung time. But X, Y, Z, so pwede kang mag-move forward and back, left and right, tas up and down. Meron kang 3 ways. So may mga nagsasabi na baka may additional direction pa tayo na pwedeng galawan, but since if nag-exist yun, dapat gumagalaw na tapat sana tayo sa direction na yun, di ba? Yung pang-apat na dimension in space. Since hindi naman 3 dimension lang yung na-witness natin sa in our everyday lives. So yung argument is baka sobrang liit nung dimension na yun, na parang hindi natin siya nagagalawan, pero nag-exist yung dimension na ganon, yung pang-apat na dimension. So yan yung tinatawag na, so may mga mathematical theories na okay, pag dinagdag mo yun, ano yung mangyayari? Yun yung tinatawag na extra dimensional theories. It turns out na kapag meron kang bagong dimension in space, tapos pag ginawa mo yung mag-calculate ka, pag ginawa mo yung math, yung physical consequence niya is merong bagong particle na mag-a-arise or ipipredict yung ganong type of theory. So pwede mong isipin kasi na parang yung bagong dimension na mag-a-arise, para siyang like yung tawag ito, yung vibration ng string, parang standing wave. Kasi di ba yung particle at the end of the day, lang siya, parang excitation lang siya ng mga fundamental waves. If meron kang bagong dimension, so pwede kang merong bagong excitation doon, and then pagmamanifest sila na parang particles. So yung mga particles na yun, pwede mong hanapin sa ang tawag dito, sa Large Hadron Collider. So may bago kami, so meron yan siyang yung simplest incarnation niya, yung tinatawag na minimal universal extra dimension. So yung isa sa mga ginawa naming research is that, kasi itong minimal universal extra dimension, meron din siyang predict na mga, yung tinatawag natin na dark matter candidate. Kasi alam natin, di ba, na may dark matter. Yung dark matter, hindi siya na-explain ng standard model. So every time, pag may gagawin ka bagong teorya, dapat nagpe-predict siya ng dark matter. Kasi yun yung kulang ng standard models na dagdagan mo, di ba? May bagong teorya, dapat parang, so yung isa sa mga ginagawa ng model ko, nagpe-predict ng dark matter. So if nagpe-predict ng dark matter yung teorya mo, ngayon, meron tayong mga tinatawag na astrophysical observation or experiments na kayang i-constrain yung masses ng pinipredict mo na dark matter candidate. And yung mga observations na galing sa astrophysical observations, usually ino-constrain nila yung mga mabibigat. Kasi the way na hinahanap nila yun is meron silang mga sample na hinihintay nila na may babangga na dark matter. If sobrang bigat ng dark matter, then palagi tayong may makikitang tatalsik na basta-basta lang na electron, ganon. Okay? So if sobrang bigat ng dark matter, dapat palagi natin nakikita na, let's say, mag-iwan ka ng ang tawag ito, noble gas or inert gas na hindi siya nag-interact. Pag mabigat yung dark matter, kasi alam natin na nagpa-permeate daw yung dark matter sa buong universe. So pag sobrang bigat niya, babanggayin niya nun, makikita dapat natin siya palagi. So since hindi natin siya makikita palagi, may tinatawag na constraint yung dark matter. Hindi pwede na yung dark matter ay sobrang bigat. Okay? Tapos, dito naman sa collider side, yung constraint naman sa collider nanggagaling dun sa magaan na masses. Kasi yung argument naman sa collider is that
kapag if yung dark matter mo sobrang gaan, okay, ibig sabihin, maliit lang yung energy na kailangan para gawin siya sa laboratory. So, ngayon, if totoo yung theory mo na nagpe-predict siya ng dark matter, tapos kapag yung prediction niya is sobrang liit ng mass niya, nakita na natin sana siya sa collider kasi kaya mo siyang gawin if maliit lang yung mass niya. So, ngayon, may imagine mo sasalubong ngayon yung parang nila, yung constraints. So, sa astrophysical data, kino-constrain niya yung mga mabibigat na dark matter. Dito naman sa collider data, kino-constrain niya yung mga gaan. And then, so yung sa recent paper namin, since may data na nag-constrain sa mabibigat, pinakita namin na may mga bagong searches ng matter na yung tina-target nila ay ibang teorya, hindi tawag na supersymmetry. Pwede mo actually yung mga constraints na yun, pwede mo actually i-convert para maging constraint siya dun sa extra dimension. So sa paper namin, napakita namin na ano yun? Nasaan yung constraint? So, nasa gitna kayo sa may constraint kayo sa mabigat. Hindi. So yung funny thing is, yung version ng extra dimension, nagsalubong na actually yung constraint nila. So, parang currently, meron tayong constraint ng astro pag astro lang yung data mo, parang sinasabi mo, bawal na itong mabibigat. Ito, magaan na lang yung pwede. But then, nakita namin na, pati yung magaan, actually, hindi na pwede. Nagsalubong na sa dalawa. And so essentially, na-rule out. So, dun makita mo talaga na paano na-rule out yung theory sa isang Yeah, so yun, wala na yung specific version ng model na yun. Oo nga. Kasi nawala mo na lahat. Natabunan mo . Pwede kasi na kung hindi pa ganun kadami yung datos na nakukolekta ng Large Hadron Collider, pwede na hanggang dito lang, di ba, yung isa. Pero marami na yung datos niya, so gumanon siya, naabutan niya na yung parang constraint ng astrophysical data. So essentially ganun yung ginagawa namin. So kahit anong teorya pa yan, meron kang mga parameters, usually mga mass na pwede mong i-constrain. Pwede mong sabihin na itong ganitong value bawal na yan. Kasi pag ganyan yung value niya, nakita na dapat natin siya. Parang ganun. Anong mga mass kung pwede kong maitanong? So mga order mga order GeV. So like 1 GeV, 2 GeV. Meron siya. Yung mababa, I think mga nasa di ko na maalala . But yeah, usually mga above kasi 'di ba yung din natin, yung collider din natin, meron siyang tinatawag na run 1, run 2, ganun 'di ba? And essentially yung binabago habang tumataas yung run is tinataasan nila yung energy. So kapag tumataas yung energy, mas tumataas yung mga bagong particle na kaya mong gawin. So before, lang siya, 7 to 8 TeV. So that's like 7,000, 8,000 GeV. Tapos ngayon, umabot siya ng 13 TeV. Currently, yung tinatawag na run 3, 14 sana yung yung goal, 14 TeV. Pero naging parang hindi inabot kasi na pandemic kasi yun yung upgrade. So na lang siya, medyo butal siya ngayon, 13.5 TeV. But since medyo mataas pa rin siya, kaya niyang gumawa ng mga particle na ganun yung parang scale nga nasa mga TeV scale. So if pinipredict ng theory mo na ganun yung scale ng particle, nakita na natin sana yon. And so then dapat mag-readjust yun yung theory mo. Okay, so bawal na yung mga mas negative value. So dapat mabigat sila. Ayos. Actually, may medyo off-topic ako na tanong tungkol sa collider. Kasi napanood yung ba yung Young Shelton? Diba parang may parang collider din daw sila doon, tapos may chance daw na makabuo ng black hole. Yung tawag ito, superconducting super collider yung sa Texas. So in fact, so may mga tawag dito, may mga mathematical predictions na kaya daw gumawa ng black hole, tapos tapos parang ang tawag ito, pero pag magagawa siya, sobrang liit sobrang liit ng lifetime niya, parang ganun. Pero yung sinasabi ko, ito kasi yung kaya ginagawa natin yung Large Hadron Collider. I-test kasi natin, marami kasi mga theory na ganyan na pinipredict niya. So may person, physicist A, na yung pinipredict niya yung pag kinon mo yan, ito yung mangyayari. Physicist B, pag kinon mo yan, ito yung mangyayari. So isa sa mga doon is yung mayroon daw mga micro black hole na lalabas.
in fact, yun yung reason kung bakit nung switch on nila yung Large Hadron Collider back in, I think, 2008 yata, yung unang run, ang daming yung media na abang talaga sila. As in, inabangan sila ng mga media, yung mga reporter. So, kasi parang gusto na ma-witness na, di ba, baka tama yung physicist na nag-predict na may black hole. Siyempre, dapat makuha natin mga camera. As in, sobrang daming tao nung inabangan nila yon. Tapos nung parang, nangyari pa nun, yung parang on na yung Large Hadron Collider, may pumutok na, pumutok na tangke somewhere, na parang hinihintay nila na, pag gumana to, ito dapat yung mangyayari. Makita natin ganito yung nasa display. Pag on nila, walang mangyayari. Tapos ang awkward kasi nandun yung media. So parang, sabi nila, may pumutok pala. So parang like, umabot pa yun ng parang 1 year bago nila naayos, tapos na-on nila for the first time yung Large Hadron Collider. Pero medyo nakakaya kasi nandun yung media, sobrang na-hype sila eh. Tapos parang sobrang anticlimactic kasi pag-on, may pumutok lang para na nasira. So parang, black hole na ba yun? Hindi, pumutok lang na tangke. Tapos parang it took another year to fix it. So yun, nung year na yun, parang yung mga media, parang na sila, wala yan. Parang na-hype na yun, tapos wala lang pala. So parang yung next na media hype, yung yung Higgs boson eh. Yun na ulit yung parang na nagangabang na mga camera. Yeah, pero may mga ganun talaga mga predictions, mga weird na ganyan na. Yeah. Pero yan, yung gusto nating makita is kaninong prediction yung tama. Tunog reasonable naman sa akin sa totoo lang kasi yung universe natin nung dating-dati pa ay talagang high energy physics collider yan na madami. Tapos madaming teorya din pagkabuo ng mga primordial black holes dati. Bali mga talaga mas maliit kung kumpara doon sa mga black holes na nakikita sa astrophysics. Na iba yung source ng pagkabuo nun. Yung mga nasa astrophysics kasi yung typical na formation channel nila. May star ka lang. Tapos magko-collapse under gravitational field as black hole kasi sobrang tumaas na nag-infinite density niya eh. Tapos yung may mga teorya tungkol sa pagkabuo ng primordial black hole sa early universe. So practically same din yung mechanism. Kasi mas mataas pa kasi energy nitong early universe na to. So yung kailangan parating mas mataas. Yeah. So kaya yung game din. That's how they sell yung parang tinatanong nila ano actually ginagawa sa CERN. So parang the way they write it na parang medyo flowery is nire-recreate namin yung condition ng Big Bang parang so essentially parang nagluluto ng bagong universe. Parang anong ginagawa nyo? Nagluluto kami ng universe kasi di ba parang yung ginagawa nyo conditions at the creation eh. Parang ganun. Yeah. Usapang universe at fundamental physics. So ano bang pwede ibahagi ng high energy physics phenomenology sa pagkakaintindi natin sa universe natin? Maliban pa siguro sa Big Bang at black holes, ano yung tingnan mo? Sige. So, yung kasi, yung ang tawag nito, yung phenomenology, para siyang word na phenomenology, para siyang bridge between experiment sa theory. So, usually, pag particle physics ka, in fact, pag tinignan mo yung archive, tatlo yung division ng high energy physics. So, mayroong theory, yung -TH, mayroong phenomenology, yung -PH, saka yung -EX, yung experiment. So, yung mga experiment, yung ginagawa nila is, sila yung yun nga, yung nagbabangga sila ng mga fundamental particle, tinitingnan lang yung anong nangyayari, nire-record nila yung data. Yung theory naman, yun sila yung mga sinasabi natin na may kulang sa standard model. Ano yung mga pwede nating idagdag? Ano yung mga bagong math na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng something new na lumabas dun sa theory natin na wala sa standard model. So, itong ginagawa ng phenomenology, yung importante sa kanya is binibridge niya yung dalawa. So parang from the theory side, siya yung nagsasabi na okay, ito yung theory mo, di ba? Ito yung nakuha mo sa equation. Pero pag ganyan yung equation, paano natin yan siya makikita sa collider? Kasi importante yun eh. Kasi di ba, hindi pwede na sa physics kasi, hindi pwede na theory lang yung meron ka pero hindi mo kayang sabihin ano yung magiging prediction niya pag ginawa mo yung experiment. Kasi kailangan mo siya i-predict. So yun yung ginagawa ng phenomenology. Binibigyan niya ng way na pag ganito yung theory mo, tapos pag tiningnan mo yan at the collider level, ganito yung signature, ganito yung makikita ko pag nagbanggaan kaninang mga electron sa proton. Tapos doon naman sa experimental side, yung maganda doon is since meron kang ganyang bridge,
parang binibigyan mo ng avenue yung mga sa experiment kung ano yung gustong tingnan or ano yung pwede natin na mga avenues na pwede pang silipin kapag tumitingin ka ng result. Kasi pag experiment kasi, pag nagbabanggaan ka ng proton, ang dami actually mong data na lumalabas. Like order petabyte, exabyte, ganun siya eh. In fact, parang ang dami actually data sa Large Hadron Collider na hindi natin sinisave. As in, hindi natin sinisave kasi kulang yung kulang yung memory. So, yung ginagawa is, sinisave natin yung kung ano yung sa isip natin yung mga magaganda or mga promising na event na collision. Kasi most of the time pag nagko-collide sila, alam na natin yung lumabas na parang, nag-collide sila, naging dalawang, I don't know, up quark, down quark, ganun lang yung nangyari. Alam na natin yung mga to eh. Usually hindi na sila sinisave. So parang, so yung Pheno, siya nagsasabi, ano yung mga interesting signature na pwede i-save? Sabi ng teorya na to, pwede tayong makita ng mga ganitong signature, mga ganitong final states. So siya nagdedekta na sa experiment, dapat ganito yung sinisave natin. So dapat nagsisave tayo ng photon na ganito energetic, dapat nagsisave tayo ng mga electron na, ganito kalawak yung angle niya, and so on. So yun yung ginagawa niya. So yung PH pala dun sa HEP-PH ay hindi Philippines? Hindi Philippines. HEP-PH, yun ay phenomenology. Pero syempre sinadya ko yun kasi, di ba, para din siyang PH. High Energy Physics Philippines, para sa ganun ba? Pero technically, it's High Energy Physics and Phenomenology, yung PH. Pero pwede mo rin siyang interpret na Philippines. Yun yung maganda. Gusto ko dagdag na pamawitin ng pangalan ng grupo mo sa night. Pag may tanong tayo tungkol sa particle physics, puntahan niyo yung grupo ni Marvin. Yung logo nyo pala, i-comment ko lang. Kasi yan yung starting point din ng logo namin, yung sa Feynman diagram eh. Sabi ko, dapat yung logo natin, kasi yung logo, di ba yung logo sa NIP, meron siyang Feynman diagram. Di ba yung symbol na may tapos sa College of Science, yung symbol na nagre-represent sa physics sa College of Science ay di ba? Yes, yun yung gina-emphasize ko. So sabi ko sa pag nagtuturo ako ng particle physics, dapat at the very least pag physics major kayo, marunong kayo ng Feynman diagram. Kasi siya yung, di ba, siya yung nagre-representa ng physics sa College of Science logo. So pwede mong sabihin na siya pinaka-importante, di ba? Sa math kasi integral yung symbol. Integral. Sa chemistry yata yung yung benzene yata na symbol, parang ganun. Yung benzene. Sa atin yung Feynman diagram. So yung symbol ng group namin, and I'm very happy to see yung symbol din ng podcast nyo. May Feynman diagram. So a very recognizable symbol na physics talaga. Si Philip may gawa niyan eh. Paano nga ba natin nabuo yan? Kasi alam mo, nag-usap tayo dahil ng posibleng logo, tapos kaso wag ko na din talaga sa'yo. Hindi ko alam. Alam ko kasi podcast, so dapat may microphone. Tapos physics, dapat may Feynman diagram. So pinagsama ko rin yun. Baka napakadali. Napakadali. Bigyan mo naman kami ng mga intriga tungkol sa mundo ng particle physics. So ano ngayon yung mga interesting, intriguing, controversial na findings sa high energy physics phenomenology? A theory So currently so yung isa sa medyo bago ngayon yung tinatawag na G-2 muon anomaly. So yung parang pag gumawa ka kasi ng calculation sa yung, di ba, yung isa sa mga selling point ng quantum field theory, pag in-apply niya yung calculation niya, tapos yung pag siresolve yung quantity na tinatawag na G-2, yung magnetic moment ng electron. So, parang mag-a-apply ka na, pag tinignan nyo na measure, ang maganda kasi nun, may measurement tayo sa experiment na sobrang accurate, na parang ang daming decimal places na kayang mo measure ng experiment. Tapos parang, so that's why minsan naririnig nyo na yung quantum field theory or in particular quantum electrodynamics, siya yung pinaka-accurate na teorya ng science. Kasi kaya niya i-predict yung pinakamalayong decimal place. Diba? Parang walang science na ganun eh. Diba? Yung parang pagbakwa mo yung first to decimal, masaya ka na eh. Okay na. Yung quantum electrodynamics, ang taas ng decimal place na kaya niyang i-predict. So syempre tayo parang, so tama na yung teorya natin kasi sobrang lapit sa experiment. Ngayon, ang problema, pag ginawa mo yun sa mu1,
minention natin na yung electron, meron siyang mas mabigat na kapatid si mu1. Pag in-apply mo yon kay mu1, may malayo yung hindi siya ganun ka-accurate na naman. So parang malayo yung prediction ng pag kinalculate mo sa yung measure natin sa experiment. So yun tinatawag na G-2 anomaly. So iniisip natin kasi before inaakala natin na kahit na magkaiba lang yung mass ng mu1 sa ng electron, pero pareha lang yung interaction nila kasi lang sila may charge sila negative tapos same lang yung way na nag-oppose sila yung isa sa mga forces which is yung weak interaction. So yun yung actually tinatawag natin na lepton universality, di ba? Na magkapareho lang sila. But then right now, may parang tension na nangyari sa G-2. Yung funny pa doon is that merong dalawang teams na nagka-calculate ng G-2. So ngayon, may experiment na measurement, di ba? Ito yung measurement. So may isang team na nagsasabi na actually walang anomaly sa G-2 sa mu1. So yung calculation nila, ito yung tinatawag na lattice QCD. Pag ginamitan mo ng lattice QCD, medyo malapit siya sa yung nakukuha sa experiment. But then pag ginamitan mo ng isa yung tinatawag na perturbation theory, umaabot siya ng 5 sigma. So yun yung initially. So before, sobrang bago ng paper na to yung sa lattice QCD. I think it was like 2023 lang yata or something like that. So nung nilabas yung paper ng G-2, yun inihintay talaga ng mga tao kasi alam nila na may difference yung G-2 sa mu1. So ang nangyari, kapag wala tong lattice QCD na paper, sa Nature pa pumapublish pag wala yung paper nila, yung tension sana between experiment tsaka theory ay 5 sigma. So kapag 5 sigma, di ba, ibig sabihin parang wala na talaga yung debate, may contention talaga. But then since meron tong bagong paper na ito na nagsasabi, kasi yung perturbation theory, hindi yan yung tamang pag-calculate. So ngayon, merong ibang value yung theory na medyo malapit dun sa experiment. So ngayon, yung debate is kung sino yung tama. Yung magandang ngayon, yung status ngayon na weird is that, typically kasi, di ba, yung theory, isa lang yung pinipredict niya, tapos experiment yung maraming result, di ba? Nasa experiment yung uncertain. Parang, yung experiment ko, ibang result, ibang experiment. Ngayon, yung funny is, yung experiment, maliit yung error bar niya, pero yung theory, yung malaki yung uncertainty. So yan yung ngayon, yan yung debate ngayon. Tapos yung mahirap pa, hindi mahirap i-counter. Ano yun? Anong side mo, lattice QCD o perturbative QCD? Wala din ako side kasi yung isa actually na gusto makita is maganda kasing makita if meron pang pangatlong kapatid yung lepton, di ba? So meron siya electron, meron siya muon, tapos meron siya lepton, di ba? Yeah. Ang problema kasi sa lepton, so sabi natin yung muon sobrang baba ng lifetime niya. Sa lepton, sa tau pala, yung tau, pinakamagbigat na lepton, di ba? Wala pang gumagawa ng G-2 measurement sa tau. Kasi sobrang, kapag yung muon na challenging na, kasi hindi, nagdedicate siya. Pag tau, di ba, sobrang mahirap pa. Pero, maganda sanang malaman if sa tau, lumalabas din ba yung ganong difference, di ba? Kasi pag ginawa mo siya sa tau, tapos parang, wala parang difference yung calculate. So, yun yung problema, kaya mo mag-calculate sa tau, kaso lang, wala kang experiment na pwedeng pagkumparahan sa G-2 tau na anomaly. So, yun yung open problem. So, ngayon, depende sa background kasi ang alam ko si Dr. Sombilio, nung nag-present yung student ko, nag-ano siya G-2 anomaly, sabi ni Kuya Denny, di ko wala nang anomaly yan. So, doon pala nakita na ko na yung bias na, yung bias is towards lattice QCD. Sabi niya, wala na ayaw din, diba? Kasi may bagong Pero may nag-i-insist talaga na So, yeah, exciting makita kung aling pwedeng bago. Sa anti-design naman. Doon hindi ako expert. May konting bias sa lattice QCD. Kasi yung lattice QCD, parang mga hardcore talaga, di ba? Na parang kailangan mga supercomputer ganun Yun yung problema kasi doon yung reproducibility nakadepende sa amount ng resources mo, tapos kailangan taas. May tanong pala ako, bakit nag-QCD sa mu1? Kasi sa electron, quantum electrodynamics nga lang yung ginagamit na ma-predict yung madaming decimal places. Tapos mu1, mas mabigat siya. Meron yung tinatawag na yung hadron polarization. So may mga contributions na yung term na yun, ng mga so may mga
yung mga Feynman diagrams ka na may mga quarks, so yun yung tinatawag na HPV o or something. Since mga Oo. So, may mga class na ganong contribution. So, kaya sa init, hindi nag-appear yung gano'n. So, medyo... mas madami ko rin sa tao. Yes, lalo na yung sa tao. So, that's why, ngayon, hindi pa pinaproblema ng tao yung tao kasi wala pa din na mga experiment. Yung sa physics kasi, dapat kasi may experiment. Yung exciting doon na pag ginagawa ka, pwede mong gawin yung calculation ng tao. Kaso lang, at the end of the day, hindi natin masabi tama ba yun or hindi kasi hindi natin makumpara somewhere. So yun yung doon ka talaga sa mga places na kaya mo siyang ikumpara with measurements from, di ba, from the real world. So kaya ngayon nagpo-focus yung mga tao sa G-2. Hindi pa tapos yung run ng Fermilab niyan So I think una silang nagbigay ng result 2021. So doon nakakita nila na may mga 3 sigma na anomaly. Tapos ulit yung 2023. 5 sigma sana yon if wala yung lattice QCD na calculation. Kasi lumabas yung lattice QCD. So parang, pag in-average mo, hindi siya 5 sigma kasi kinila ng lattice QCD. Yung lattice QCD, mas malapit sa sa standard model. Medyo malapit siya. So, may bagong result pero sila ulit ng 2025. So, yan, makita talaga lalayo ka ba siya dun sa lattice QCD na result or gano'n. May additional tanong ako dyan tungkol sa pero hindi na siya related sa sa muon. Kasi 'di ba dati malaking balita yung Higgs boson tapos syempre nung mga bata pa tayo malaking hype talaga yung sa Higgs boson. So in line with that kasi since ikaw yung expert namin dito. Pwede mo bang explain sa amin kung ano yung ibig sabihin ng Higgs boson at paano yun yung ano niya napipick yan ng mass yung mga particles? So yung Higgs boson para siyang so before meron tayong parang teorya sa standard model na meron siyang parang technical starting point na parang pwede mong isipin na parang siya, parang fundamental postulate na parang ito yung kasi gumagana siya well at least sa sa strong, sa weak tsaka sa QED gumagana yung starting point na yun. Siyempre sa gravity, iba yung gravity geometry siya So hindi mo siya magamitan ng ganito. But meron tayong tinatawag na local gauge transformation na so if meron kang equation, may gagawin ka na transformation doon sa equation, may apply ka na changes doon. Dapat hindi magbabago yung physics. So yung transformation na ilalagay mo doon is yun yung tinatawag na local gauge transformation. So in technical terms, dapat invariant yung Lagrangian natin, di ba? Under local gauge transformation. And then, so, yung kapag nilagay mo yun, kapag ni-require mo yun dun sa equation, yung local gauge transformation, non-negotiable, may idadagdag ka na bagong term. So, yung mga bagong term na yun actually yung mga force carrier, di ba? Na parang na nagiging photon or nagiging W or nagiging Z, lumalabas sila. So, kasi pag hindi mo dinagdag yung term na yun, tapos ipipilit mo na hindi siya magbabago under that transformation, hindi mo talaga siya magagawa. Like, hindi talaga siya, magbabago talaga siya under that transformation. So, para hindi siya magbago, kasi yun yung yun yung requirement. Idadagdag mo ngayon yung tinatawag natin na mga gauge boson. Ang problema, sa equation, walang mass yung mga gauge boson na yun. Okay lang siya sa QED kasi wala namang mass yung photon yung force carrier ng electromagnetism, wala namang mass yung photon. Wala din siyang problema sa QCD, kasi wala ding mass yung force carrier ng strong force which is yung gluon. Kaso yung problema is nung ginawa nila experiment, parang sobrang liit ng range ng weak force, massive yung yung force carrier W at Z. So ngayon, nung nagdagdag ka ng term doon sa equation para ma-introduce yung mga W at Z, wala pa doon yung mass term. So ngayon naman, okay, pag wala yung mass term, lagyan natin ng mass term, di ba gano'n naman tayo palagi, di ba? Nagdadagdag lang tayo ng mass term, okay na tayo. Kaso yung problema, dapat irespeto mo yung postulate which says na dapat invariant siya under yung transformation that you started with. Every time dinagdag mo yung mass term, masisira ulit yung yung invariant. So hindi mo siya kaya lang idagdag by hand. So yung maganda sa ginawa mga 1950s, 1960s, yung ginawa ni Peter Higgs and then si Engler tsaka si
Siya si B, yung pangalan niya, basta tatlo sila. Nag-introduce sila ng bagong field na kaya mong magdagdag ng mass term, pero on top of that, may idadagdag ka pa ng ibang field. So yun yung tinatawag na Higgs. So kasi kailangan mo idagdag yung field na yun para ma-preserve mo ulit yung symmetry, yung local gauge invariance, diba? Kasi pag dinagdag mo lang mass term, hindi pwede, nasisira yun. So paano yan? May mass siya dapat eh. So may dadagdag ka na bagong field doon sa equation mo. And then syempre, diba, like we said, fundamentally sa quantum field theory, everything starts with a field. Tapos lahat ng mga particles are just excitations of that field, diba? That's the reason why lahat ng electrons fundamentally are the same. Lahat ng quarks are the same of the same flavor kasi they come from the same field, right? So if gumawa ka ng quark in the ng electron in the future, or makita ka ng electron from the Big Bang, they are the same electron. Once you've seen one, you've seen them all. Kasi they come from the same, parang hinulma sila sa parehong clay, parang ganun pwede isipin na ganun. So ngayon, nag-introduce sila ng bagong field na Higgs para mabigyan ng mass. Sabi ng quantum field theory, dapat yung field na yan, meron din siyang excitation, di ba? Yung field na yan. So yung excitation na yun yung tinatawag na Higgs boson. So ngayon, meron siyang very particular prediction, di ba? Yung theory yun, which is merong bagong particle na on top of the things na nakikita natin. So yung interaction ng mga W at Z with that field, doon nag-aarise yung mass. So pwede mo isipin na na parang pag wala yung field na yon, walang ginagalawan yung mga W at Z. Usually yung ang tawag dito, comparison is ngayon nilagyan mo yung universe ng parang bagong field, bagong Higgs field. So ngayon may ginagalawan sila, so parang may inertia na sa ngayon, di ba? Tapos yung parang inertia na yan, yun yung parang in-attribute mo as the mass eh. Tapos pag mas malaki sila, mas malaki yung inertia nila, mas malaki yung interaction nila with that field, then mas mabigat yung mass nila. So that's why we say na pag mas heavy yung particle, mas mataas yung coupling niya with the Higgs field. But at the end of the day, may specific prediction siya, may bago pang particle dapat, which is yung Higgs boson. So may dalawang theory yun before. May theory before na tinatawag na technicolor, which is kaya na explain yung mass ng W at Z without introducing Higgs. So, ang turn ng Large Hadron Collider, dalawa lang talaga yung theory na pwedeng mag-survive. Either makita yung Higgs boson, so ibig sabihin na disprove mo yung technicolor, or wala ka talagang makita Higgs boson, mali yung pinagsasabi nila Peter Higgs, tapos tama yung technicolor version na hindi mo kailangan ng bagong particle para magkaroon sila ng mass. It turns out nakita natin yung bagong particle na yun in 2012. Yung maganda pa nun, nakita siya independently by two separate collaborations. Dalawang collaboration na hindi nag-uusap, right? Kasi mahirap kasi pag isa lang yung nakikita, let's say Atlas. So yung Atlas, like I said, dyan tayo nabibilong yung Philippines, yung NIP sa Atlas. Pag Atlas lang yung nakita ng Higgs boson, hindi siya ganun kalakas kasi sino yung magbe-verify, di ba? Like, bakit kami maniniwala sa inyo? Wala namang mag-cross-check. Yung maganda kasi may independent din na collaboration, yun yung CMS. Nakita din nila, tapos sobrang lapit ng mass, sabi nila, tama si Higgs, may bagong particle, tapos siya nagbibigay. So that's why sobrang big deal noong 2012. Parang pagka next year yata, or ewan ko, it's same year ba, na Nobel Prize kagad sila eh. Pero isipin mo yung Nobel Prize waiting siya eh. Pero yung parang gap between the price and the sinulat niya theory, 50 years. Di ba? 50 years, I think. Sipin mo yung kaba nila nung ginagawa yung nung ginagawa experiment. Di ba? Time na yun. So parang, di ba? So parang, makita na or kalokohan lang yung ginawa ko for 50 years. Kalokohan yung trabaho ko for 50 years. Yeah. Pero di ba, pag inisip mo, if you think on the other side, di ba? Isipin mo yung mga nag-research ng technicolor. Ngayon, wala na nag-research shit. Yan wrong eh. Di ba? So parang sila, sila naghihintay din sila Nobel Prize. Pag walang Higgs to, kami mo nalo ng Nobel Prize. Kasi yan, nakita yung, so, ganun talaga yun. So may clean na lang ako tanong kasi sa particle data booklet, may mga mass doon ng graviton eh. Si gravity yung wala pa sa picture, di ba? So tungkol ito, ano mo saan yung mga yung mga graviton mass? May mga constraints doon. Siguro ano lang yun, parang if totoo na may ganung particle,
then dapat hindi na siya ganito kagaan. Like ganun palagi. Kasi parang like, if nag-exist yung graviton, nakita na natin, kasi kaya nating mag-create ng part, di ba? At the end of the day, yung particle collider, hindi lang tayo nagko-collide para makita yung loob ng proton. Actually, ginagawa natin, yung pinakagusto kong analogy dyan is, kasi alam na actually natin yung loob ng proton. So usually, sinasabi lang natin yan sa mga layman, di ba? Na parang, para makita yung loob. But actually, that's not what we're trying to do. Binabangga natin sila para makagawa tayo ng particle na hindi pa natin nakita. So parang nagbabangga ka ng car na Toyota, let's say yung brand, tapos after nabanggaan, magiging Ferrari. Yun actually yung ginagawa natin. Nagbabangga tayo ng Toyota, naghihintay tayo na makakita tayo ng Ferrari. Yun yung ginagawa natin. So, if yung graviton, if magaan sana siya, matagal na nating nakita yan kasi, di ba, ang taas ng energy natin na kayang lutuin ng mga particle. Since hindi pa natin nakita, so pabigat yung constraint niya. So, we never say na, baka walang graviton. We don't say that. Baka meron, pero baka sobrang bigat niya na hindi pa siya kayang i-recreate sa natin, sa collider na meron tayo. So, that's why may mga constraint. So, syempre, collider constraint lang yun. Pero, pag nag-rely lang kasi tayo sa collider constraint, hindi tayo matatapos. Gawa lang tayo ng high energy, tapos parami lang sila, hindi natin nakita ulit dito. Next time ulit, panahilong na balik. That's why importante din na may experiment tayo na, like, let's say, astrophysical. Kasi like I said before, sila yung nag-bound from the heavy side. Hindi kasi maka-cover talaga ng collider yung like, from a heavy mass up to infinity. Never talagang mako-constrain ng collider. So yung collider, kino-constrain yung mag-aanan up to some mass. So yun yung nakikita natin sa So if totoo yung graviton, then it must be very heavy. Parang ganun siya. Yun nga, alam ko pero madaming mass ng gravity. Madaming constraints ng graviton mass galing sa astrophysics. So, may sobrang ikli na lang din talaga ako tanong kasi sikat yung physics sa mga large collaborations. Dito nag-exist halos sa ibang fields eh. So, pwede akong magbigay ng idea kung anong nangyayari. Halimbawa, kung 1,000 kayo sa papel, nag-meeting ba kayo sa paano ginagawa itong ganito? Large. So, actually, realize ko, so we did Atlas, kasi Atlas, mga 3,000, 4,000 collaborators. So may certain analysis na in fact, konti lang actually kayo. Like in fact, may mga ibang analysis, may analysis ako na ginagawa na 10 lang kami. May analysis akong ginagawa na around 5 lang kami. Pero at the end of the day, hidden yung mga taong yun na gumawa ng analysis na yun. Once na-publish yung paper, nandun lahat ng pangalan. Hindi nila pinapublicize. Internal yun actually, hindi lumalabas. Hindi pwede na, itong paper na to, si Marvin yung gumawa nito, si Marvin and team. Hindi siya ganun. Kasi ayaw nila na yung mga tao gaganon diretso. Kontakin natin si Marvin kasi, di ba, ganun. So, dadaan talaga sila sa full Atlas collaboration. So, ang nangyayari, nagiging sobrang hirap actually ng review step. Mas mahirap pa siya actually like mag-publish ka ng paper sa journal. Kasi sa journal, mag-submit ka, di ba? Tapos may reviewer. Pag yung reviewer sinabi, mali to, ganun. So, i-counter mo lang yung reviewer, kahit lang mo yung mausap. Doon hindi. So mayroon kang result. Bago mo palang ipasa yon sa journal, dadaan yun sa butas ng karayom. Kasi ang daming stage. Kasi at the end of the day, yung libo-libong tao na yun, yung pangalan na isusulat doon eh. So dapat makita, hindi akong gumawa nito, tapos yung pangalan ko pupunta dyan. Dapat alam ko na so ang daming committee mo na dadaanan. Like, okay, dadaanan mo yung parang mga higher ups and higher ups. Tapos parang, ang dami lang comments. Mukhang questionable to, gawin nyo ulit, ganun. At eventually, step by step yan hanggang okay na lahat. So parang, kasi i-send yan sa lahat ng Atlas authors. So ito, may bagong dito. Tingnan nyo to. It's like expertise nyo to. If may comment pa kayo, ganun. As at the end of the day, pag wala ng comment, saka pala siya i-submit sa paper. So, ganun actually sa kahirap. That's why, like, usually, di ba, sa atin, pag PhD, may publication requirement, di ba? Nire-require pa yung PhD student ko na dapat may papers sila na hindi Atlas. Kasi, mahirap mo i-defend na pag Atlas lang yung paper mo, mahirap i-defend ano contribution mo dito? 3,000, di ba? Tapos, hindi pa nire-release yung pangalas ng actual na team mo, di ba? So, dapat, usually, may pinapagawa ko ng Fino project outside Atlas para kita-kita. May paper siya na Tapos, yun gagawin niya sa Atlas. Tapos yung timeline matatagal. So, for example, may analysis ako ginagawa ngayon na since 2021 pa.
hanggang ngayon, ongoing pa. Like, dumadaan pa siya dun sa yung sinasabi ko na stages na kinakomentahan pa ng mga tao. Bago ipasa sa journal. Hindi pa na, 2021 pa to, hindi pa siya nakapasa sa journal. Kasi, di ba, comment silang comment. Kasi paralan lang nandun. Tapos parang gano'n sila, sino gumawa nito? Si Marvin? Ay, baka mali-mali to. So, talaga, scrutinize talaga ng matino. Sa loob. Yun silang insider kasi hindi yan alam talaga ng mga tao. Kahit mga sa ibang fields ng science, na-realize ko, walang large collaboration talaga sa physics. Kasi madami nga kahit sa cosmology, astrophysics. Kasi pinakamalaking CERN. So, Atlas. Pinakamaling CERN. Wala nang lahat. The thing kasi is, umabot tayo sa point kung saan yung makina na kailangan natin para i-probe yung mga particles, sobrang mahal na, hindi na siya afford ng isang university, hindi na siya afford ng isang country. Kahit country, walang country na kayang i-afford yung makina na kailangan natin. So, talaga siya? International collaboration talaga siya para ma-afford natin gawin yung makina. So, ganun siya kan. So, kaya malaki. Salamat, Marvin. So, bago natin tapusin yung episode, pwede ka bang magbigay ng advice sa mga nakikinig sa atin na aspiring na high energy physics phenomenology researchers? Ano yung pwede mong ibigay na advice? Okay, so bago lang natin pinag-usapan, so I think very important talaga yung spirit of yung collaboration, na parang maganda na hindi ka lang confined na like ikaw lang mag-isa. Kasi di ba minsan gano'n yung dream natin, di ba, growing up, na parang gusto ko maging Einstein, yung parang palagi natin isip na one-man team lang talaga yung science palagi. Pero ngayon hindi na, especially sa particle physics. Dapat talaga siya, collaborative siya na effort. Like parang sobrang hirap na ng problem, hindi na siya kaya ng utak ng isang individual. So kahit na like at ayang level ka lang, like again, matuto ka na makipag-work with your peers, kahit na at the level of like classmate mo lang yan and so on. Kasi sobrang importante talaga ng collaboration. Kasi not only like research-wise, para magiging connection mo din sila like within the field. Yun parang like, di ba, yung parang sa time natin before, isa sa mga naging challenge was that sobrang like, bihira ako sumasali ng mga conference before, tapos parang like, di ba yung paper natin, like sobrang like ikaw lang sa advisor mo. So ngayon yung isa sa mga pinupush ko talaga, kasi common sa ginagawa sa mga is like, meron ako student, pero sinasamahan ko na rin ng collaborator na parang hindi taga Philippines. Parang like may kilala na siya kagad ba na parang ito si mukhang okay ito siya na PhD student. So sobrang importante yung collaboration. Yung magandang i-nurture at a young age. Kaya mo makisama not just research wise but social wise. Tama. 100% agree naman ako. Saan pwede mag-catch up tungkol sa mga news sa high energy physics? Pwede na ba sa mga outlets? Yeah, may mga naman. So depende sa level of rigor. Kasi like for example, if gusto mo talaga ng mga general overview, yung CERN, may yun sila tinatawag na CERN for year. Yung parang parang summary ng parang laymanized na summary kung anong mga output na nangyayari. Tapos parang monthly yata yan and then you can ask doon sa CERN. So and in fact, if you just go to the CERN website, ang dami mo na makikita na dadalhin ka kung saan. So sobrang importante yun. Uy, sige, ililink sa amin yung sa So, yung ganon niya. Sa CERN, makikita may mga link na CERN for year. Marami sila mga, in fact, may mga free materials sila na mga printouts. Like, if gusto mong malaman, like, isang page lang, anong summary ng about Higgs boson, for example, meron niya sila mga materials na prepare for free. Tapos maganda pa nun, ito may gusto kong tingnan sa CERN kasi like parang tina-translate actually yan to other languages. So parang gusto kong baka pwede din i-translate natin yan to Filipino, to Tagalog, kasi di ba may atlas na tayo sa ganun. So pero may mga ganun sila, may mga leaflets sila na about Higgs boson, pero in Italian, in French, in ganun, in different languages. So maganda pa, may Filipino. May Filipino na sabihin ko ba na, sa amin mukhang kailangan na may Filipino na Higgs boson, gano'n. Simulan mo na ako. Wala ka rin, singit mo lang, baka makalusot 3,000 naman kayo. Yeah. Nice, salamat.
Salamat, Marvin. So, tapusin natin yung episode. Madami tayong natutunan ngayon tungkol sa energy physics. At kung may mga katanungan pa tayo, ay lapitan natin si Marvin. So, mahanap niyo siya, isang professor sa National Institute of Physics. So, exciting na episode. At dyan na tayo magtatapos. So, maraming salamat sa panonood ng ating bagong episode. At kung nagustuhan niyo yung ating video, huwag niyong kalimutang i-like na yan at click na yan para masuportahan ng ating channel. Maaari nyo rin panoorin ang iba pa nating episodes dito.